palakpakan po natin ang Panginoon. Let's give the Lord the best clap of praise. At pwede niyo po bang batiin ang inyong katabi? At pakisabi niyo lamang po, I'm glad you're here. Sabihin niyo po, God bless you. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Let's give the Lord the best clap of praise. To God be all the glory. Bago po ako magbigay ng maikli lang po ng mga announcements, una po, sa ngalan po ng aming buong pamilya ay nagpapasalamat po kami sa inyo sa lahat po ng inyong naging panalangin at pagsuporta po para po sa natapos na operation ni Nanay. Maraming salamat po sa inyo pong mga panalangin. It is very encouraging and strengthening to know that people are praying for her and many people love her. So sa Diyos po ang papuri. Ibalik po ng Panginoon ang lahat po ng pagpapala sa inyo. She underwent po mastectomy, tinanggal na po yung left breast niya. Nagpapagaling po siya ngayon sa kanyang malaking sugat. Kaya maraming pong salamat sa lahat po ng mga kapatid na nagbigay ho ng expressions nila na dadalaw po maaga pa lamang. Pero hinihingi po namin ng paumanhin that because it's a big wound, hindi po siya pwedeng ma-expose sa visitors for the time being. Hanyo po pag nakakatakbo na ho siya, abisuhan ho namin kayo kaagad na pwede na hong dalawin. At sa lahat ho ng mga inyong mga paprutas, showcase, mga padala po ninyo ng mga kaloob, wag ho kayong mag-alala. Mapupunta ho yun sa mabuting tiyan. Kasama na rin ho kami sa blessings, no? Pero marami pong salamat at pagpalain po kayo ng Panginoon. One more thing, sa mga kapatid po na nangangailangan po ng tulong, the church is always here for you. Hindi man po makapagbigay ng ganun kalaking halaga, nakakatuwa po niyan, we're always praying for you. And ako po bilang pastor po ninyo, nagpapasalamat po ko dahil damang-dama po namin ang inyo pong pag-ibig at pagmamahal. Ibalik po ng Panginoon ang pagpapala sa inyong lahat. In the same way that you have blessed His people. Ako po si Brother Roger, saka si Brother Marlo at ang kanyang buong pamilya, kasama po ng aking may bahay, ay nagpapasalamat po sa inyo. No? Thank you for this award. Salamat po sa inyong pagmamahal. Dako po tayo sa ilan po nating mga announcements. Alam ko naman po na alam niyo na ho ito. Napaaga ho kami kanina dahil malapit na ho ang aming base. At wala rin ho akong gel, wala rin ho akong sinturon dahil mahirap po ang refugee. Palipat-lipat po kami ngayon. Nahirap po pala Kuya Larry ng dalawa ang bahay. Oo. Pero nagpapasalamat po tayo sa Lord dahil as early as 7:30 people are here and God bless you po. We continue to thank the Lord for the vision, the mission, and even our purpose statement. And para po sa ating pong prayer meeting sa darating po na October 16, actually ho, wala si Kuya Nadi, no? Ano si Kuya Nadi? Wala. Nasa bahay, no? Dapat ho, sa October 16, yun ho yung lakad papunta ng Batangas eh. Pero ng Mighty Men of Judah, sorry muna, wala mo na mga girl lalo ha. Yung mga kalalakihan sana ay pa-Batangas, tutulak pa-Batangas day tour. Kaya lang ho, mukhang marami ho ang may trabaho noong mga panahon na yon. So, pag-pray ho natin na ma-reschedule, ang request ho sana ay, Pastor Rafa, Bikiniman. Request po sana ay Saturday sana. Pero tingnan po natin, pero supposed to be yung 16 ho, ay, yan po yung pagtulak ng mga kalalakihan papuntang Batangas eh. Pero kung di po matutuloy, sa prayer meeting po, si Elder Alfie po ang ating po maging exhorter. On the 23rd, ang mga Mighty Men of Judah, and on the 30th, yours truly po ang mag-share po ng exhortation by that time. So, ating nga pong sabihin minsan pa po ang ating pong statement for this morning. Let us say, I take refuge in the triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. I take refuge in the teachings of the Bible and sound doctrines. And lastly, I take refuge in the church, the community of believers. Are you glad you belong to the church? Amen. Kasi ho, ang totoo niyan talaga, no man is an island. Wala hong nabubuhay para sa sarili lamang at kayang mabuhay na nag-iisa.
Kaya natutuwa po tayo sa Panginoon sapagkat tayo po ay nanganganlong sa presensya po ng iisang Diyos, 3 persona, Ama, Anak at Espiritu Santo. Tayo po ay manganlong sa tamang katuruan, yung mga doktrina na tama, at masumpungan po tayong kabahagi ng pamilya ng Diyos. Dako na po tayo sa ating pong gagawing pag-aaral ng salita ng Diyos. Last Sunday ay sinimulan po natin yung ating pong theme for the last quarter of 2024, and we are doing our Basic Sunday. Sabi niya, Basic Sundays. Kasi kung minsan, madalas, magaling na sa advance, pagdating sa basic, doon ho nalilimutan. Kaya sa susunod po ng mga linggo hanggang sa katapusan po ng taon, ay ang ating pong katuruan ay balik po tayo sa basics. May nagtatanong ay, bakit nag-basic ka bigla? Basta. It's very important that we go back to the basics. And last Sunday po, ang ating po naging unang katuruan is about the Holy Communion or the Lord's Table. And I pray na maramdaman po ninyo, malaman po ninyo na ang ating pagkukumunyon ay hindi ho gawaing pagre-reliyon lang po. But there is actually a very powerful significance as we partake in the Lord's table. At ngayon po, sa palagay nyo, ano ang magiging katuruan ho natin ngayon ng October 13? Our teaching is about salvation. Plain and simple salvation. Let us pray to the Lord na ating pong maunawaan at maintindihan po natin ang katuruan tungkol po sa kaligtasan. Sino na po ang tunay na ligtas sa umaga pong ito? Ay, wala ho pala. So, nakakalungkot naman. Ulitin ko, sino na ang tunay na ligtas? Amen. Yan. So, meron po tayong katiyakan ng ating kaligtasan. At kayo man po na kasama po natin sa pamamagitan ng FB Live broadcast, nawa po kayo ho ay nakatitiyak na ng inyong kaligtasan. Nung nakaraan pong June 23, sino sa inyo ang nakakatanda nung teaching ko nung last June 23, 2024? Without checking your notes, palagay ko wala. Kasi meron akong 500 ngayon sa bulsa ko. Kung meron nakakatanda nung last June 23, bibigyan ko talaga right now ng 500 pesos. Pero wala naman, ligtas ang 500 ko. Salamat sa Lord. Pambili din to ng bigas. So nakita natin, last June 23, ito, yung sermon ko po, naka-reference ito sa last June 23. At gusto kong sabihin na na-inspire ako na ituro ito ulit kasi doon sa suot nila Brother Larry sa ni Sister Malu na shirt, naka-couple shirt sila nung Sunday. Akala niyo yung pastor niyo suplado. Hindi lang ako lumalapit sa inyo, pero very observant ako. Alam ko parehong brown ngayon yung mag-best friend. Ano ito, Carmelite sisters? Nakakatawa. Ano suot ni Sister Malu at saka ni Brother Larry no Fishers of men. Pink pa nga di ba? Purple. Pareho naman ng start ng P, no? Purple saka pareho na yon, pink. Ano po yung suot nila? Fishers of men. Kaya ang pamagat ng sermon nung last June 23 ay kinuha sa Luke chapter 5 verse 1 up to 11. At alam po natin na ito ay pumapatungkol sa pagtawag ni Jesus sa unang 4 na alagad. At nung last Sunday po, habang nasasakyan kaming dalawa ni Sister Ruby, tinatanong ko sa kanya, natatandaan mo ba yung sermon ko tungkol sa fishers of men? Sabi naman niya, oo daw. So ngayon, mabilis to, review lang natin to dahil ang topic talaga natin is salvation. So siguro very interesting na marinig ni Kuya Larry at saka ni Sister Malu, saan nanggagaling yung fishers of men na yon? So ito yung pamagat ng sermon na yun, fishers of men, and what does it really mean? At doon naman sa nakapakinig na nung sermon na to, palagi ko, naalala nyo pa rin ngayon kung anong ibig sabihin nitong fishers of men. To start with, ang alam natin, kapag narinig natin yung katuruan na fishers of men, ang nasa isipan ng marami is that this is also found in the 4 Gospels. When you read, actually dun sa synoptic, dun sa 4 na mabuting balita, Matthew, Mark, Luke, and John,
All of it, they contain the narrative of the fishers of men. At makikita nga po natin yan dun sa Luke chapter 5 verses 2 up to 11. At ang alam po natin, pag naririnig natin tong fishers of men, ang kaagad na naalala natin ay, this praise means that when we become followers of Jesus, what do? We will share that message of hope with those around us. So agad-agad, pag sinabing fishers of men, akala natin, dadagitin natin yung mga tao at share natin sila ng Word of God. So that's actually how we've come to understand that. But again, we begin to understand that the Lord Jesus Christ, when He was preaching nung time na yon, was He preaching anything new or was He referencing to the Old Testament? As a matter of fact, when Jesus was preaching, all of the reference of His teachings were reference from the Old Testament. At ang pinaghahalawan niyang kaisipan ay hindi ho bago. Actually, bagay na naiintindihan ho ng mga Hudyo mula ho sa lumang tipan. At ang Panginoong Hesus ay sinabi niya fishers of men, meron na ho tayo kaagad na makikita na there is a Hebrew background of the idea of the word fishers of men. And when the Old Testament is asked, what is the meaning of fishers of man? Ito po yung sinasabi nating daig, no? Daig. At ano ang Hebrew ng isda? Dag. Kaya nanguhuli ka ng daig-dag. Kapag nanguhuli ka nga daw, panguhuli ng isda, ang tawag doon ay daig. At anong inuhuli? Dag. Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Mukha bang dog? Hindi, daig. Daig at dag. So ang inuhuli, dag. Ang panguhuli, daig. So ganun ang mga Hudyo. Mahilig sila sa mga tinatawag na mga sounds like. Kaya ang ganda, no? Magdaig kayo ng dag. Manghuli kayo ng isda. Pero anong ibig sabihin ng panguhuli ng isda mula sa lumang tipan? What does it mean? So when we talk about daig, in terms of fishing or fishery, we begin to see when we read in Jeremiah chapter 16 verses 6 up to 18, magpapadala ako ng maraming mangingisda upang ano daw? Upang hulihin ang mga taong ito na gaya ng isda. So nakita po natin dito, may reference na dito kaagad na magpapadala ang Panginoon ng maraming mangingisda. Anong huhulihin? Huhulihin ang mga tao gaya ng isda. At anong sabi po dito? Magsusugo rin ako ng maraming mangangaso upang hanapin sila sa bawat bundok at burol, pati sa mga guwang ng mga bato, akong si Yahweh ang nagsasabi nito. So nakita natin, doon sa Jeremiah chapter 16 verse 16, ang unang patungkol ng panguhuli sa mga tao ay itinulad sila sa isda. Na fishers of men. Nakikita ko ang lahat ng ginagawa nila, walang anumang maitatago sa akin, hindi mawawala sa aking paningin ang kanilang mga kasalanan. At anong sabi po dito? Magbabayad sila ng makalawang beses sa kanilang mga kasalanan at kasamaan. Bakit daw po? Sapagkat nilapastangan nila ang aking lupain sa pamamagitan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosang walang buhay at kasuklam-suklam na gawain. Sa unang binasa natin sa Jeremiah chapter 16, mabuti ba o maganda ang kahulugan ng panguhuli ng isda? Na tao na inihalin tulad sa isda? No. There is a sense of judgment. May paghuhukom kaagad na mababasa po tayo dyan. Ipagpatuloy po natin sa Ezekiel chapter 12 verses 8 up to 9. Kinaumagahan, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, hindi ba't itinatanong sa iyo ng mapaghimagsik na mga Israelitang yaon kung ano ang iyong ginagawa? Sabihin mo sa kanila ang ipinapasabi ko. Ang pahayag na ito ay para sa pinuno ng Jerusalem at sa buong Israel. Sabihin mong ang ginawa mo ay pinakababala sa gagawin sa kanila. Itatapon sila at ipabibihag. Pagdilim, papasanin ng pinuno ng Jerusalem ang kanyang daladalahan at tatakas sa pamamagitan ng butas sa pader. Magtatakip siya ng kanyang muka, parang hindi niya makita ang lupaing iiwan niya. Ano sabi sa verse 13, basa mga kapatid? Ngunit, susukluban ko siya ng lambat. Huhulihin ko siya at dadalhin sa Babylonia kung saan doon siya mamamatay nang hindi ito nakikita. Nakakatakot yung magiging katayuan nung prinsipe or the ruler of Jerusalem
when the Lord delivers them to punishment. And how will he be delivered to punishment? He will escape, susubukan niyang makatakas, katulad ng sabi sa verse 12. Pero nung sabi sa verse 13, ngunit susukluban siya ng lambat. At anong sabi po doon? Dadalhin sa Babylonia sa pagkakapatapon, doon na mamamatay at hindi na siya makikita. May paghuhusga o wala? Malagim ang pagkakahusga. Tuloy po natin sa Amos chapter 4 verse 2. Ang mga kababaihan daw ng Samaria para daw mga baka. Bakit? Pakinggan ninyo ito, mga babae sa Samaria na naglalakihang gaya ng mga baka ng Bashan. Para nakakatakot naman yun, lalaki nito mga babaeng to, no? Sinlaki ng baka. Ang ibig sabihin lang yan, malulusog sila. Hindi sila mukhang baka na may sungay. Kaya sila naglalakihan kasi malulusog, mayayaman. At anong sabi po nito sa mga kababaihan na to? Sila na nang-aapi sa may hina, nangingikil sa may hirap at naguutos sa inyong mga asawa upang dalhan kayo ng inumin. Si Sister Ruby ho, ako taga-timpla ng kape niyan. Pero hindi naman ho yan naguutos ng dala mo nga ako champagne, dala mo nga akong beer. Hindi ho, itong mga taga-Samaria, mga manginginom ang kanilang mga kababaihan. Sila pa naguutos sa kanilang mga asawa na dalhan sila ng inumin. Ano sabi ng Lord? Ang Panginoong Yahweh ay banal at kanyang ipinangako, darating ang araw na kayo'y huhulihin ng pamingwit. Bawat isa sa inyo ay matutulad sa isang isdang na bingwit. Now, tanong, yung pagkakagamit ng pamimingwit, negative or positive? Negative. Meron na namang bagay na kahatulan. Hinahatulan ng Panginoon ang kasamaan ng mga kababaihan ng Samaria. Tuloy po natin sa Habakkuk chapter 1 verses 14 up to 15. Patapos na po tayo sa review natin. Itinuturing mo ang mga tao na gaya ng mga isda o gaya ng mga kulisap na walang mangunguna sa kanila. Ano sabi sa verse 15? Binibingwit sila ng mga taga-Babylonia na wari, isda, itinataboy sila ng mga ito sa mga lambat at pagkatapos ay nagsisigawan sa galak. Natuwa pa yung mga taga-Babylon kapag napapahamak ito ang mga taga-Israel. At anong tingin ng mga Babylonian sa mga Israelita? Isda na bibingwitin. Ngayon, tingnan po natin dito. Mababasa po natin doon sa mga talata na ating unang binasa mula sa Lumang Tipan. When we talk about fishers of men, we have wrongly romanticized what it means to be a fisher of men. Akala po natin, it's a very good thing to become fishers of men. And so we begin to understand, Jesus tells His first disciples that I will make you fishers of men. Dahil ang nagsabi ay si Jesus Christ, akala natin kaagad, maganda na yung ibig niyang sabihin sa fishers of men. Pero we begin to understand, Jesus echoes the prophets. He actually echoes Jeremiah, Amos, and Habakkuk. And in the words of Jesus, they prophesied that oppressors of the people will be dragged away with fish hooks. Yung mga gumagawa ng kasamaan, anong gagawin sa kanila? Sila ay mapapahamak din. Are you with me? So nakita po natin doon, yung salita na yun ng fishers of men ay may yundo ng mabigat na sumpa o hatol. In the same way, this speaks about the more aggressive start of the kingdom of God than you might think. Yung pagpapasimula ng paghahari ng Panginoong Jesucristo, hindi madali. Hindi ho gentle, marahas. At anong karahasan nun? By hook or by crook, kailangan ipasok ang mga tao paloob sa kaharian ng Diyos. Dahil ang mga tao nung panahon na yun at maging sa panahon natin ay pawang masasama. So what does it mean in the Old Testament? What did Jesus mean when He talks about, I will make you fishers of men? What does fishing and fishery mean? It means one thing. We see in Jeremiah, God's instrument of judgment. In Ezekiel, God actually catches the bad prince into exile. In Amos, He wields fish hook to drag people away. In Habakkuk, the Babylonians net the people of Israel like they were fish.
So nakita po natin dito, hindi tayo nagtuturo ng bagong katuruan. Ang itinuturo natin yung realidad ng turo ni Jesus Christ from the Old Testament. And so what we understand now, basa mga kapatid, in its Hebrew context, fishing for man is a savage affair. Hindi ho para sa malalambot ng puso ang panguhuli ng isda. Amen po ba? Maski naman ho yung mga mamamalakaya Tingnan po yung mga mangingisda. Di ba mga matitipuno yung mga mangingisda? Nakikita po ninyo, walang inaatras ang laban ang mga mangingisda. At ang pangingisda lamang ang tanging trabaho na pupunta ka sa trabaho mo na walang katiyakan. Dahil posible kang pupunta at papalaot, uuwi kang walang dala. Dahil ang inuhuli mo ay hindi stationary. Hindi ka pupunta sa lugar na yan, fishy-fishy, magbabagsak na ako ng lambat. Hindi. Hinahanap yung huhulihin. Tama po ba? At hindi mo alam kung saan sila hahanapin. Isa pa, yung panganib na susungin mo sa pamamagitan ng malalakas na alon, yung mga pagbabago-bago ng panahon. So we begin to see fishing is not a simple job. Are you with me? Sabihin nyo, fishing is for the courageous. Totoo hindi. Ako to be honest, pag ako papipiliin nyo ng pagbabiyahe, pasakayin nyo na ako sa bus, pasakayin nyo na ako sa eroplano, huwag nyo na akong pasasakayin sa barko. Dahil natatakot ako na malunod. Yun ang phobia ko. Kung ba sa eroplano, di sumabog sa gitna ng ere, walang problema. Yung dahan-dahan ka pa, hangin. Pag nanonood ako ng mga pelikula, yung mga lumulubod na submarine, bumaba, yung Titanic, takot ako. Yung mag-asawa na lumulubog yung Titanic, magkayakap, bumabaha, takot ako doon. Dahil talaga namang hindi tayo nilikha para sa tubig. Hindi naman tayo mga hippopotamus. Para sa tubig, di ba? Kaya ako takot ako sa, tatanungin niyo, buti na lang si Kuya Ray, talaga malakas ang loob sa, at pag nagkakaroon ng mga squall, di ba? May mga alon na 80 feet ang taas. Kung iampas niyo yung mga barko ninyo. Kaya alam niyo, sa magiging bagong langit at lupa, wala na raw dagat. Iluluwa ng karagatan ng lahat ng mga nilunok niyang namatay. Ganun katindi ang the sea is the last frontier. Amen? Nakapunta na tayo sa space. Nakapunta na tayo sa lahat ng bahagi ng mundo. Ano na lang ang hindi nakokontrol ng tao? Dagat na lang, di ba? Bakit? That seems to be the last frontier. Now, we begin to understand, in this understanding, every OT instance, every Old Testament instance of men fishing for human catch involves violence. Hindi ka mangingisda na para kang, halika ng isda, pasok na. Sino sa inyo nakapanood nung tuna catch? Alam niyo yung malalaking tuna, yung yellowfin tuna? Diyos ko, para ka makahuli nun, makikipagbuno ka ng literally arm and leg just to pull the tuna in. At maraming namamatay sa makakain lang kayo ng masarap na mga isda. So hindi ko talaga biro ang pangingisda. Amen po ba? Sabihin niyo sa katabi niyo, ready ka na ba? Siguro sabi Kuya Larry, itong pastor na to wala nang tinurong masaya. Puro lang negatibo. Pero yun ang totoo Hindi biro ang manghuli ng isda. Kaya yung pag nilagay niyo yung fishers of men, dapat tatagan niyo yung loob niyo. Dahil hindi biro ang manghuli ng isda. Ngayon, sabi po dito, so in Hebrew, for someone to dig or to fish, or fish for you, to hook or net you, means that your life would be, ibig sabihin nun, huli ka, sukul ka, hindi ka na pwedeng manlaban. Ngayon, sa umaga pong ito, we need to be fishers of humanity to save them from what? We need to be fishers of humanity to save them from God's ultimate judgment. Amen? Kaya nakita po ninyo, yung gawaing pagbabahagi ng salita ng Diyos ay hindi gawang biro. Talaga pong mahirap ang mamalakaya ng tao. Amen po ba? Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon yung malakas sa palakpak sa Diyos na buhay?
So dahil po naituro na po natin to, we're just going to have a very quick review on this one. And so now, here is the thing. Why is there a need for salvation? Why humanity needs to be saved? Why do we need to fish people into the kingdom of God? Bakit kailangan po natin ibahagi ang kaligtasan at bakit kailangan pong maligtas ang mga tao? Tatlong bagay lang po yung share ko ngayong umagang to. And in its simplicity, I pray that you will understand. Alam niyo po, it's never boring to study the basics. Because from the basics, we build up more complex teachings. Minsan, doon sa pinakasimple ang sablay eh. Kaya pag tinuturuan mo na ng mabigat na katuruan, ayaw na. So tingnan po natin yung una. Ano yung pinakaunang dahilan bakit kailangang ibahagi ang kaligtasan? For all have sinned and fallen short of God's glory. Amen? It's as simple as that. No one is good. Only God is good. And what do we read in Romans chapter 3 verse 23? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang lahat ng tao ay makasalanan. At hindi na ho yan kailangang ipaliwanag ng mahaba pa. Alam ko po na sa atin hong maging pang-araw-araw na pamumuhay, hindi ho lingid sa ating kaalaman ang kasamaan ng tao. Di po ba? Kahapon nga po, alam nyo, mag-date ho kami ng mag-asawa ko. Isaw lang, masaya na kami. Ganun ho ka-simple ang aming joy. O di, doon ho kami doon sa may barbecuehan, may lalaki, may dala siyang helmet. Alam mo yung tumingin lang siya doon sa ukay-ukay na tindahan. Siyempre, papasok ka sa ukay-ukay, naka-helmet ka pa ba? Di siyempre tinanggal, ipinatong doon. Wala pang ilang saglit, pagtatatakbo na yung mama kasi hinahabol, may dumampot na nung helmet niya. Eh sabi ko naman gano'n, ano ba naman to eh? Anong gagawin sa helmet? Siguro, ibibenta. Buti na lang, nahabol niya. Ayun naman kumuha, natakot siguro, binitiwan. Right in front of your very eyes. Di ba? Kagabi din, nung nakikinig kami sa DZBB, sabi ng dalawang broadcaster, alam niyo ba kung saan nagsisimula ang mga kriminal? Hindi naman yan nagsisimula ng mabigat kagad ng kasalanan. Nagsisimula yan patungkab-tungkab ng tornilyo ng sasakyan, pagtanggal-tanggal nung logo ng Mercedes-Benz nung sasakyan nyo, hanggang sa kalaunan yan, nagiging organized crime na yan. Tama o hindi? Kaya nakikita po natin, talagang sa kalikasan ng tao, makasalanan talaga ang tao. Halimbawa na ho, tingnan po natin kung yung mga maliliit siguro na mga bata, purihin na lang ang Diyos at maliliit sila at wala silang lakas. Tama no? Pero siguro kung yung bata mong bit-bit-bit na maliit ay malakas, sing lakas ng ordinaryong lakas ng tao. Meron kang relos na makinang na gustuhan ni Bebe. Ang lakas talaga matindi. Gustong kunin. Ikaw naman ayaw mong kunin. Palagay ko kung merong ganong lakas yung bata, bibimbangin ka no? Hindi magdadalawang isip yung bata na dahasin ka dahil may lakas siya. Buti na lang yung baby walang magawa. Pero kung meron niya magagawa, definitely that child will hurt you. Why? Because it is in the very nature of humanity to sin. And listen carefully please, bago po tayo magpunta sa point 2. There is one teaching that is not being taught in the West now. Meron pong isang katuruan na hindi na itinuturo sa kanluran ngayon. Tinatanggal na ang salitang kasalanan sa lahat ng mga turo ng mga iglesia. Bakit? Masama na daw ituro ang kasalanan sapagkat ang tao ay likas na mabuti. Hindi po. Ang tao ay likas na makasalanan. Yan po ang pinapatunayan sa Romans chapter 3 verse 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen po ba? And when we begin to understand that problem, then we begin to pray for the solution. Dapat maunawaan po natin, malaki ang problema ng kasalanan sa ating buhay, sa ating bilang mga tao. At ano po ang nagiging epekto ng kasalanan? The penalty of sin is death. So ano pong sabi sa Romans chapter 6 verse 23? Sapagkat kamatayan
ang kabayaran ng kasalanan. Kaya makikita po ninyo, in a more literal sense, sa judicial system dati, anong pinaka-major capital, yung tinatawag na capital punishment? The capital punishment is in the form of death. Because the wages of sin is death. So alam po natin na ang tao na nabubuhay sa kasalanan, ultimately, ang pagiging bunga ng kasalanan na yan ay kamatayan. Wala hong taong nagpasasa sa kasalanan ang hindi ho mamamatay doon po sa kasalanan na yon. Amen po ba? So we begin to see that the penalty of sin is death. Now, let's look at there are 3 types of death. May 3 pong uri ng kamatayan kung ang Biblia po ang sasangguniin. Nandahil sa pumasok ang kasalanan sa lahi ng tao, ang una pong naging penalty ng kasalanan ay yung kamatayang pisikal. Kaya kayo at ako, basta po tao, lahat ng nilalang ng Diyos sa pagpasok ng kasalanan sa buong sangnilikha, mayroon pong kamatayan. So the first death that comes is what we call physical death. And we read in Hebrews chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Nabasa din natin kanina sa Psalms 103 na ang tao ay nagmula sa alabok at sa alabok din babalik. Amen po ba? So walang tao po na hindi mamamatay. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma, kung paanong ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng isang tao. Sino po yon? Sa pamamagitan ni Adan. Dumating din ang buhay sa pamamagitan ng isang tao at yun ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. So we begin to see that there is physical death. Now, as we move on, what is the second type of death? The second type of death is what we call spiritual death. At ano po yung katangian ng mga taong spiritually dead? Mababasa po natin to sa aklat ng Efeso, sa 2 kabanata talatang 1 hanggang 3. Ano pong ating mababasa? Basa mga kapatid, noong unay, patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at kasalanan. Yun pala ang katangian ng tao sa likas niyang kalagayan, siya ay patay dahil sa mga pagsuway at mga kasalanan. Anong kalagayan ng taong patay sa kasalanan? Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan, sa himpapawid, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Tanong, may kaaway na ba tayo kaagad? Pag humayo tayo para mag-fishers of men, meron na kaagad. Kasi sabi po dito, ang mga taong patay sa kasalanan, ang sinusunod ay ang masamang takbo ng mundong ito, sila ay napailalim sa pinuno ng kapangyarihan sa impapawid. Ito daw ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. At anong sabi sa verse 3? Basa po mga kapatid, ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong, kaya yung lalambatin nyo, yung bibingwitin ninyo, kaawayan ng Diyos. Amen? Makikipagbuno kayo dyan. Alam niyo, minsan wala lang si Sister Julie, kapitbahay namin. Minsan naisip ko, pag nagiinuman yung mga kapitbahay namin dun sa harapan ng bahay namin, gusto ko minsan makiumpok Pero magdadala ako ng gatas o kaya magdala ako ng coke para lang makiumpok. At pag medyo lasing-lasing at groggy-groggy, saka natin sharean kaya ng Word of God. Kasi kung pupuntahan mo yan ng ganun lang, malamang sa hindi, tatakbuhan ka niyan I-resist ka niyan. Tama, hindi. Dahil walang gustong iwan ang kanilang uri at klase ng pamumuhay. Tama, mali. Kaya meron nga ako napakinggan na dun sa seminaryo sa ATS, meron sabing ganon, canto theology. Ano yung canto theology?
Di ba pag araw ng linggo, may samba din sila? Pag araw ng linggo, may kanya-kanyang lamisita yung mga yan. At nag-uumpukan. At sila'y nagsasama-sama sa piging. Piging ng kaaway. Yun lamang. At sila din ay sama-samang umiinom mula sa isang kopa. Tagay dyan. Di ba? So kung anumang uri ng pamumuhay, meron ng mga mananampalataya, meron din silang equivalent. At ayaw nilang umalis sa ganong uri ng pamumuhay. Tama po ba? Kaya kinakailangan silang bingwitin, lambatin, at hulihin paloob sa kaharian ng Diyos. Madali, mahirap. Kaya ang panguhuli ng isda, it is not for the weak heart. Amen? We are called to become fishers of men, but it takes a lot of courage to be able to fish for the people of this world. Pwede ho ba nating palakpakan ng Panginoon, yung malakas sa palakpak sa Diyos na buhay? But we can do better than that. Let's give the Lord the best clap of praise. Palakpakan po natin ang Panginoon sa Diyos na totoo. Pero alam niyo, sa totoo lang din, kahit ho ganun yung kapitbahay ho namin, mabubuti naman ho. Sila ho ngayon ang nagpapakain doon sa aming 2 dragon, doon sa 2 aso ho namin. Kaya dapat talaga hong makakilala sila sa Panginoon eh. Dahil mahal po ng Diyos ang lahat ng tao. Ayaw po niya na sino man ay mapahamak. Kaya ho, hindi madali ang pangingisda ng tao. At ang ikatlo pong uri ng kamatayan na ito, the second death. Kapag ho kayo ay namatay ng walang pagkakilala kay Kristo, ano ho ang kamatayang kahahantungan ninyo? Wala naman ho, di bang gusto nung kumain ng botcha? Ano yung botcha? Double dead. Ay, ito, second death. Di ba? Namatay ka na sa laman, pagdating mo sa kabilang buhay, ay patay ka pa rin dahil ito pong kalagayan nito. Pag sinabi pong second death, ito po yung tinasabi sa Revelation chapter 20 verse 14. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ng kamatayan, pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy na pangalawang kamatayan. Pag pala ikaw ay itinapon na sa dagat-dagatang apoy ng impyerno, ano tawag doon? Yun ang tinatawag na pangalawang kamatayan. Namatay ka na sa buhay na ito, pati dun sa kabilang buhay, itatapon ka pa sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. At ano sabi mga kapatid sa verse 15, basa ng malakas, ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Di ba nakapangangalisag na katotohanan? Alam niyo po mga magulang at mga kapatid, kapag ho ang Biblia ang sasangguniin, kung ano ang kahulugan ng kamatayan, death means separation. Sabihin niyo, death means separation. At ano po nangyayari kapag nagkakaroon ng separation? Kapag ho kayo namatay physically, anong humihiwalay sa inyo? Humihiwalay yung inyong kaluluwa mula sa inyong katawang lupa. Tama, hindi? Kaya nga ho, pag wala nang hininga yan, kahit anong gawin nyo dun sa katawang lupa, wala na. Humiwalay na yung kaluluwa sa katawang lupa. Yung iba daw naglalakbay pa. Pero hindi naman ako naniniwala doon. Yung parang, huy, nandito pa ako. Tapos pag naalimpungatan, balik na ako sa katawan. Yun yung nakagis na natin, di ba? Pero yun yung una. Physical death is the separation of the body from the soul. Ano yung ikalawa yung sinabi natin? Yung spiritual death. Ano naman ang meron sa spiritual death? Spiritual death is when you are separated from God. So pag malayo ka sa Diyos, anong ginagawa ng mga taong malayo sa Diyos? Yung sarili nilang panukala. Sinong tunay na malaya? Ang tunay na malaya ay yung mga taong nasa ilalim ng paghahari ng Diyos. Kung akala ninyo malaya kayo, na wala kayong pagkakilala sa Diyos, malaya kayong gumagawa ng kasalanan. At doon kayo nakahiwalay sa Diyos. At ang pangatlo, ito yung pinakamatindi, yung second death. Paghiwalay na kayo sa Diyos, magpakailan-kailan paman. Yun ang tinatawag na ikalawang kamatayan.
sa buhay na walang hanggan, hindi nyo na talaga kasama ang Diyos. At ito pong gusto kong sabihin, patapos na po tayo. Ang langit man ay impyerno kung wala doon ang Diyos. Dahil ang nagpapalangit sa langit ay hindi ho yung magandang temperature, hindi ho yung magandang kaluwalhatian. Ang nagpapalangit sa langit ay ang presensya ng Diyos. Kaya pag napunta kayo sa impyerno, magpasawalang hanggang hiwalay kayo sa Diyos, ganon kamiserable ang buhay ng tao. Amen po ba? Tingnan po ninyo ito mga magulang at mga kapatid. Marami sa atin hindi ganon kayayaman. Marami sa atin hindi ganon makapangyarihan. Marami sa atin hindi sasabihin may kaya sa buhay. Pero daig pa natin ang mga mayayaman, may kaya at may kapangyarihan sapagkat nasa atin si Jesus. Amen po ba? At kahit na po anong yaman ng ilang mga tao, hindi naman nila, meron silang perang pambili ng pinakamagandang higaan, hindi naman mabili ang sarap ng tulog. Tama o mali? O paano kayo mga Kristiyano, di ba? Masandalang. Bakit? Panatag eh. Totoo hindi. Meron kang pera, pwede mong bili ng pinakamasarap na pagkain, pero hindi mo mabibili yung gana ng pagkain. Totoo hindi. Mga Kristiyano, kahit ulo lang ng tuyo, okay na. Bakit? May kakontentuhan. Hindi tayo mga nakatira sa mga mararangyang bahay, pero tayo ay may kapanatagan sa loob ng ating mga bahay. Hindi ba katulad ng ang dami-dami ng bahay, katulad namin dalawa, ang hirap ng pabalik-balik. Nawawalan ka pa ng kapayapaan. Papasundo ka ba, Brother Ricky? Papasundo ka na, papadala mo yung ganito. Ang hirap kaya ng maraming bahay. Di ba? Buti pa yung isang bahay na panatag ka. Ganon ang mga tunay na Kristiyano. Kaya pag wala ang Diyos sa buhay mo, you're nothing. And just imagine if you go to the afterlife without God, then you will have what we call second death, which is your eternity without the Lord. Are you with me? Can we give the Lord the best clap of praise? Palakpakan po natin ang Panginoon. Patapos na po tayo. Sabi ko sa inyo, very basic lang po ang turo natin ngayong umaga pong ito. Why is there a need for salvation? Because people are sinners. And they need to be saved. Because the penalty of sin is death. And the third is my personal reflection, my theological reflection. The third is this. You need to be saved because humanity needs to be saved from the evil of themselves. Meron tayong taglay na kasamaan na dapat tayong iligtas ng Panginoon. Amen po ba? Tingnan niyo ako. Lahat naman kayo nakatingin sa akin eh. Yung masama eh. Lahat kayo nakatingin sa akin. Kaya sinabi, pag tinignan ko kayo, talo ko eh. Kasi lahat kayo nakatingin sa akin. Pero pag tinignan yung katabi niyo, may kasamaan yan, di ba? Ayoko na lang sa akin kasi kawawa naman ako, parang ako na yung masama. Tingnan nyo na yung katabi nyo. May kasamaan yan o wala? Lahat yan meron. Pag sinabi ko naman, tingnan nyo ako, ba ako lang ang masama? Hindi naman ako papayag nun. Dahil lahat ay may taglay na kasamaan. At kung minsan, alam natin na meron taglay tayong kasamaan dahil meron tayong nararamdaman sa sarili natin na ayaw natin nang gawin yung bagay na yon, pero nagagawa pa rin natin. Tama po ba? Katulad nila, yung mga matatalino din dyan. Ang alam niyo ba, isa sa pinakamalaking sakit daw ng mga matatalino, yung cramming. Bibigyan mo ng yan, natuwa ako dito minsan, meron, talagang dito sa church, manamana ba? Manamana ba? So, pero dapat hindi ganun eh. Pagtrabahuin niyo yung OBFM just a day before the activity, kaya yan. Pero, pag natapos mo yung trabaho mo, pwede mo sabihin, meron pa palang igaganda kung nagtrabaho ako ng mas maaga-aga. Tama? Natatapos naman eh. Nakakapagpasa pa nga ng mataas eh. Pero sana, mas maganda yung magiging resulta kung naglaan ng tamang panahon. May mga force of habit, di ba? Minsan ho, ayaw na ho natin, di ba may kanta si Andrew Inon, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Break it down.
Kasi alam ninyo na meron kayong nilalabanan na kasamaan. Totoo? Minsan ayaw nyo nang madamot. Mahirap kapag pareho kayong madamot na sasakyan. Nakita nyo na yung parehong madamot, kumakain pareho. Yung isang madamot, nakikita yung kinakain isa gusto. Hihingi, ayaw. Tapos yung isa naman din, madamot, humihingi, ayaw din. Di pareho kayo nagkadamutan sa isa't isa. Bigat na bigat yung kalooban nyo sa isa't isa. Are you with me? Sabihin natin, humanity needs to be saved from the evil of themselves. How many believe that the reason why we are in this condition is because of our sinful nature? Amen? We should be in a better position if not for sin. Amen? Bakit nagkakaroon ng global warming? Hindi ko kasalanan ng nilikha yan, ng sanlilikha. Ang may kasalanan niyan, tao, gawa ng kanyang kasakiman. Bago po ako magtapos, di ba po nag-short-term mission po kami sa North Thailand, sa boundary ng Myanmar at saka po ng Thailand. Nung nagpunta kami doon, ang ganda ng climate nila. Ngayon, binabaha na sila at ang baha doon sa lugar nila, abot hanggang sa ikalawang palapag ng bahay. Alam niyo kung bakit? Kinakalbo nila kasi yung kanilang mga kabundukan, kaya pag umulan, ang daus-dus ng tubig galing sa bundok, may kasamang troso, may kasamang putik, at ang dami sa kanila ang namamatay. Saan ka nakakita, Wayne? Bumaha, nakakapag-jet ski yung mga tao dun sa mga kalsada. Ganun kataas ang tubig sa kanila. Just imagine, kalsada nakakapag-jet ski? So ibig sabihin talagang mataas yung tubig at ang daming namatay sa kanila. Bakit? Hindi naman dapat dinadanas natin itong mga bagay na to kung ang tao ay may takot sa Diyos. At mayroong pakundangan para sa kapakanan ng iba. Kaya tingnan po natin dito, kailangan natin ng kaligtasan hindi lamang mula sa apoy ng impyerno. Kailangan nating mailigtas mula sa ating makasalanang kalikasan. Tingnan nyo, sabi ni Apostol Pablo, alam natin ang kautusan ay espiritual, ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Hindi ko maunawaan ang aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Sa halip, ang kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Ngayon, kung ginagawa ko ang hindi ko gusto, nangangahulugang sumasang-ayon ako na mabuti nga ang kautusan. Kung gayon, hindi na ako ang may kagagawa niyon. Ano sabi ni Apostol Pablo? Kundi ang kasalanang di malinaw. Bakit ngayon tinatanggal ang pagtuturo ng kasalanan sa mga simbahan, lalo na sa mga magagandang mga simbahan? Kasi ayaw nilang ma-offend ang mga tao dahil gusto nilang manatili sa pagdalo sa kanila. Maraming dumadalo, maraming kita. Kaya maging simbahan ay nagiging pera-pera na lang ang usapan. Pero kapag ipinapangaral niyo ang katotohanan ng salita ng Diyos, anong katotohanan? Makasalanan ka at kailangan mo ng isang tagapagligtas. Ano sabi po dito? Kung gayon, hindi na akong may kagagawan yun, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. Alam kong walang mabuting bagay na naninirahan sa aking katawang makalaman. May kakayahan akong naisin ng mabuti. Ano sabi mga kapatid? Ngunit, totoo hindi. Sinong pinakamatindi niyong kalaban? Hindi ho yung mga tagalabas. Sa tuwing humaharap kayo ng salamin sa umaga, kaharap ninyo yung pinakamatindi niyong kalaban. Totoo hindi. Magbabasa ba ako ng Bible? Naantok ako eh. Mag-Netflix na lang ako kaysa magbasa ng Bible. Mas masarap mag-FB kaysa umaten sa church. Sinong kalaban mo? Kuminsan hindi, at ito masama-sama, alam niyo hindi ko sa kinakampayan sa Satanas ha. Pero kung minsan sa Satanas, kawawa naman din eh. Hindi niya nakasalanan, sinisisi pa siya. Huwag niyo isisi lahat kay Satanas. Kung minsan hindi na si Satanas ang may udyok niyan. Kayo na ang may gusto niyan. Di ho ba? Kaya ano sabi po dito ni Apostol Pablo bilang pagtatapos, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto ang siya kong ginagawa. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. Amen ba mga kapatid?
Kaya ho sa pagtatapos ng araw, huwag ho niyong sisihin ng ibang tao sa inyong kalagayan. Marami sa atin ay nasa ganyang kalagayan dahil ang kalaban natin ay ang mismo nating mga sarili. Amen po ba? Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? Yung pong malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Ito na pong huli, bilang pagtatapos. Sabi po ni R.C. Sproul, kilala to ni Kuya Eric, theologian, we are not sinners, alam to ni Ninang Bising, we are not sinners because we sin. We sin because we are. Hindi daw ho kumakahol ang aso dahil gusto niya lang kumahol. Kumakahol ang aso dahil kalikasan ng aso ang kumahol bilang aso. Huwag niyo hong sasabihin, ay, nagkasala ako. Ay, ito lagi sinasabi, no? Nagulat. Kung ano-ano lumabas sa bibig. Tapos sasabihin ka na, ba't napamura ka? Nagulat lang po ako. Hindi ka nagulat nun. Palamura ka talaga. Yun ang totoo. Totoo? Hindi nagkataon lang yon. Dahil kung ano yung loob, siyang lumalabas. Tama po ba? Minsan gagalit tayo kapag meron ng mga tao na hindi ho katulad natin. Huwag ho niyong hahanapin yung sarili niyo sa iba. Kasi iba-iba tayo. Totoo ho ba? Pero ang idalangin po natin, patuloy ho tayong baguhin ni Kristo. Kaya napakahalaga ho na tayo ay makasumpong ng kaligtasan. Sino nandyan sa taas? Bilang pangwakas, conclusion, paki-flash sa screen. Romans chapter 10 verses 9 up to 10. Yun na lang ang hindi ko nailagay. Pwede ho ba nating palakpakan ng Panginoon? Let's give the Lord the best clap of praise. Sabihin niyo, fishers of men. Madali, mahirap. Dahil sinong una niyong kalaban? Hahayo ba o hindi? Hiya ako? Sabihin nga, alam na ni Lord dyan. Di ba? Mabuti na lang mabiyaya ang Diyos. At alam niyo, binibigyan ho tayo ng pagkakataon ng Panginoon na tayo ay patuloy na mabago. Sino ho rito ang nagpapasalamat sa Panginoon nakilala niya si Jesus? Nabago na ba kayo? Ako naman, awa ng Diyos. Di ba, mahal? Huy, sumagot ka. Nabago naman ako, di ba? Ay. Nanay, tatay, mga biyenan ko. Ang totoo naman, nababago tayo sa biyaya at habag ng Panginoon. Kaya napakahalaga na maintindihan natin to. What is the way unto salvation? And it is very simple. Okay na ba? Romans chapter 10, verses 9 up to 10, para lang po makita natin at dito po tayo magtatapos. Salvation, very simple, but it's not as simple as you think. Ano sabi po dito? Mas mamaya yung Tagalog because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, balik mo lang, Tin. Tapusin natin yung Romans in English. You will be saved. For with the heart, one believes and is justified, and with the mouth, one confesses and is saved. Pero inuulit ko po, pwede na ba nating i-flash sa Tagalog? Nandiyan na ba yung Tagalog? Bago po tayo magtapos sa umaga pong ito. Romans chapter 10 verses 9 up to 10. At sasabihin ko na rin to ng diretsahan. Sumama na ang loob ninyo sa akin. Magtampo na kayo sa akin. Huwag na tayong magkaintindihan sa sasabihin ko. Kung akala ninyo sa sarili ninyo na kayo'y ligtas na, at hindi naman nababago ang inyong buhay, at hindi nakikita sa inyo ang bunga ng pagsisisi, huwag niyong linlangin ang inyong sarili. Hindi pa kayo tunay na ligtas. Sasabihin ko rin ito ng tahasan dahil huhusgahan ako ng Panginoon kapag hindi ko nasabi ito ng totoo. Doon sa mga ayaw dumalo sa simbahan, ayaw umattend ng church, hindi ho dahil sa ayaw nyo lang umattend. Mas malamang sa hindi pa kayo tunay na ligtas, kaya hindi kayo talaga dumadalo sa simbahan. Bakit? Kasi ang tunay na ligtas, nagkakaroon ng pagmamahal para sa Diyos. At mayroong pagpapahalaga
sa mga bagay na patungkol sa Diyos. Yung minsan kayong hindi makadalo, alam namin yon. Pero yung hindi ka talaga dumadalo, may problema sa iyo. Dahil ang tunay na Kristiyano, maski ang mga bagay na minamahal niya, pinapalitan ng Diyos. Yung mga bagay na dating iniibig mo sa mundo, mapapalitan niya ng iyong pagmamahal para sa Diyos. Bakit kayo naririto? Dahil mahal ninyo ang Diyos. Amen po ba? At sino lang yung totoong nagmamahal sa Diyos? Yung mga taong tunay na naligtas. Kaya nalulungkot akong sabihin ito, mag-isip-isip kayo ng mga hindi dumadalo. Baka hindi pa kayo totoong ligtas. Dahil ang mga tunay na ligtas, hindi palalampasing makaniig ang Diyos. Ano sabi dito sa Romans chapter 10 verses 9 up to 10 bilang pagtatapos, baba natin ng konti tin. Sabay-sabay po nating basahin mga kapatid. Ipahayag mong si Jesus ay Panginoon at sampalatayanan mo sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos. Kapag ginawa mo ito, ikaw ay... Verse 10, ito ay sapagkat sa pamamagitan ng puso, ikaw ay patungo sa pagiging at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag patungo sa... akala nyo madali lang ang kaligtasan? Hindi ho. Meron ako narinig na isang atheist, ang sabi niya, Kuya Larry, ang dali naman ang kaligtasan sa inyo. Sasabihin mo lang, Jesus is Lord, save ka na pala. Hindi lang ho ganong kadali yun. Dahil pag sinabi niyong si Jesus ang inyong Panginoon, lahat ng buhay ninyo, isusuko nyo kay Jesus. Walang bahagi niya nang ititira nyo para sa inyong sarili. At yun ang pinakamahirap, di ba Joanne? Yung isurrender mo yung sarili mo sa isang tao dahil lahat tayo, kung tayong masusunod, gusto natin yung sarili natin ang masusunod. Pero tingnan po ninyo, pag ikaw ay tunay ng na-born again, pag ikaw ay nanampalataya kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, isusuko mo ang buhay mo sa Kanya, hindi na ikaw ang nabubuhay. Sino nang nabubuhay sa iyo? Si Jesus na. Kaya hindi madali ang maging fishers of men. And so, do you need Jesus? Yes, because I am a sinner. Do you need Jesus? Yes, because I am destined to go to hell. Do you need Jesus? Because I am a wretched sinner. Isa akong bulok na makasalanan at kailangan ko ng isang tagapagligtas. Kung ang judicial system, lahat ay mananampalataya, maganda ang judicial system natin. Kung ang educational system natin, puro Kristiyano at nabubuhay sa panukala ng Diyos, maganda ang education system natin. Amen? Kung ang ating uri ng pamahalaan, mga mananampalatayang may takot sa Diyos ang nakaupo, maganda ang pamamahala ng gobyernong ito. Bakit tayo nasa ganitong kalagayan? Because the wicked are in authority. And that is why we need to fish people into the kingdom of God. Tanungin niyo yung katabi niyo, handa ka na ba? Ready ka ba? Huwag niyong palalampasin yung pagkakataon na hindi kayo makapagbahagi ng salita ng Diyos. Yumuko at pumikit. At sa ilang saglit ng katahimikan, manalangin tayo sa Diyos. Bago tayo pangunahan, hindi man po kami ganun karami, pero hindi rin po kami, Panginoon, nag-aasam na dumami ang dumalo sa simbahan na ito. Bakit po? Hindi kami magpaparami dahil gusto namin ng tithes. Hindi kami magpaparami para sumikat. Hindi kami magpaparami para masabing mega church kami o ano paman. Gusto po naming makapanghuli ng mga isda papasok sa kaharian mo, Panginoon, nang sa gayon magkaroon ng maraming binagong buhay at makadanas ng isang buhay na pinagpala at buhay na kasiyasiya. Ikaw na nanonood sa pamamagitan ng FB Live broadcast na ito, maaring natalikod ka na sa pananampalataya, hindi ka na dumadalo, nanlalamig ka, wala ka ng pag-ibig sa Panginoon. Kapatid, hindi pa huli ang lahat.
Maaring ikaw ay nakatutunghay ng mga maling katuruan sa pamamagitan ng social media o ikaw ay nahahatak sa kaway ng masama at magulong sanlibutan na to. Kapatid, kailangan mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Now is the time for you to recommit your life to Jesus. At kung ikaw ay nasa loob ng simbahan na to at hindi mo pa totohanang kilala si Jesus, ito yung panahon para isuko mo ng totohanan ang buhay mo sa Kanya. Hindi nyo kailangan ng isang pastor, hindi nyo kailangan ng isang maglilid sa inyo. Call unto Jesus. Call unto Him. For He made a promise that if you call unto Him, He will answer. If you knock, the door will be open. If you ask, it will be given of you. There is no greater blessing than the blessing of salvation. For where God is fullness of joy. Ang pinakamahalaga sa buhay na ito ay nasa atin ang Panginoong Jesucristo. Hindi man tayo mayaman, hindi man tayo makapangyarihan, hindi man tayo kinikilala ng sanlibutan ito, ang mahalaga, nakasulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay doon sa langit. At pagdating ng paghuhukom, ay hindi tayo maitatapon sa ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Pero isang bagay ang pinakamaganda, hindi mo kinakailangang mamatay para makaranas ng kaligtasan. Dahil kahit sa buhay na ito, ang pangako ni Kristo ay isang buhay na pinagpala at buhay na kasiyasiya. Sa pamamagitan niya, masusumpungan natin ang buhay. Maaari niyo po bang itapat ang inyong kanang kamay sa tapat ng inyong puso sa umaga pong ito? At bago po tayo magtapos sa diwa ng panalangin, isuko niyong buhay niyo sa Panginoon. Hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. Muli kayong magpasakop sa Panginoon. Isuko niyo ang inyong buhay sa Kanya. Isuko niyo ang inyong mga pangarap sa Kanya. Isuko niyo ang inyong mga layunin, mga plano. Buhay niyo, kalakasan. Ano man ang bagay na tinatangkilik ninyo, isuko niyo sa Panginoon. Walang sino mang nagkait sa Diyos. Walang sino mang nagbigay sa Panginoon ang kailanmang pinagkaitan. Ibibigay ng Panginoon ang inyong mga pangangailangan. Ngunit ang pinakadakilang maibibigay niya ay siya mismo. Ang Panginoon mismo ang ating pinakamalaking pagpapala. At kapag siya naman ang tumawag, pag siya naman ang pumili, makatitiyak ka, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Sa gitna ng pinakamatinding unos, hindi niya iiwan ng bangka, hindi niya pababayaang lumubog. Sa pinakamadilim na yugto ng buhay mo, ang liwanag ng buhay ay si Jesus. Hindi ka niya pababayaan. Sa panahon ng ating sakit at karamdaman, siya ang ating manggagamot. Ano pa ba ang hahanapin mo? Na kay Jesus na ang lahat. Kapatid, huwag mong hayaang datnan ka ng kamatayan na wala ka kay Jesus. Sa buhay pa lamang na ito, tanggapin mo na siya. Siya ang ating buhay. Siya ang ating katotohanan. Walang iba kundi si Jesus ang kahulugan ng buhay na ito. Marami sa inyo marahil matagal ng born again, matagal ng Kristiyano, baka nalimutan nyo na hindi sapat na minsan yung tinanggap si Jesus bilang Lord and Savior. You need to always accept Him and surrender to Him as Lord and Savior. It is not enough that once you accepted Him, you need to accept Him on a daily basis. Every day, you need to surrender your life to Jesus. He is the author and the finisher of our faith. Panginoong Jesus, maraming salamat.
Ama, salamat sa iyong banal na Espiritu na kumikilos sa aming kalagitnaan. Hindi man kami magtatarang, hindi man kami maglulukso, magtatakbo, magtalunan. Sa oras na ito, damang-dama namin ang iyong banal na Espiritu na kumikilos sa aming kalagitnaan. We can sense your anointing is in this place. So beautiful, Lord, is the gift of salvation. But what is more beautiful and what can be more beautiful than you, Lord Jesus Christ? You are so beautiful, Lord. And as we sing this song as a form of our doxology of praise, before we go